Maaari bang tumayo para sa ating panalangin? Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal, at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang umaga mga bata. Okay, magaling. Maaari na kayong umupo. Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon? Mabuti sapagkat walang lumiban sa ating klase. Mga bata, sino ba sa inyo ang nakakaalala sa ating tinalakay noong nakaraang tagpo? Yes, sa Sibido? Okay, magaling no? Ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo ay ang kwentong tungkol sa batik, ang batik ng buwan. Okay, sino-sino ba ang mga tauhan sa ating kwento? Oo, ang tauhan doon ay ang araw at buwan at ang mga anak nilang itong si Bituin. Ano naman ang aral na pulot ninyo sa kwento ang batik at ang batik ng buwan? Okay, mga bata, no, magaling. Dapat talaga nating mag-ingat tayo palagi at huwag padalos-dalos sa ating mga desisyon. Magaling mga bata. Talagang nakinig kayo noong nakaraang tagpo. Okay, mga bata, handa na ba kayo? Ngayon, magkakaroon tayo ng laro. Gusto niyo ba yun mga bata? Okay, mabuti kung ganon. Magsimula na tayo. Ang larong ito mga bata ay tinatawag na scramble words. Okay, ito ang ating panuto. Ayusin ang mga maling pagkakasunod-sunod ng titik sa isang salita. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para pumunta dito sa harap at sagutan kung ano ang mga salita na hindi magkabuo. Okay. Ngayon, tapos na ang ating gawain. Ano ba ang inyong naobserbahan sa mga salita na inyong inayos? Yes, Mel? Okay, magaling no? Patungkol sa anak, pamilya. Okay, no? Parang, yes. Ang inyong mga salitang nabuo ay may kaugnayan sa ating talakayan ngayon. So, ang ating talakayan ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay kwento na sina Adlaw at Bulan. Bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo ang ating layunin. Okay, mga bata, maaari nyo ba itong basahin ang ating layunin? Okay. Mabibigyan ng kahulugan ang mga mahihirap na salita sa kwento. Mapapahalagahan ang aral na mapupulot sa kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Makakabuo ng slogan mula sa aral na mapupulot sa kwento. Itong layunin na ito ay makikita natin sa ating diskusyon.
bago tayo tumungo sa ating sa kwento, tatalakaying kwento, ay mayroon muna tayong sasagutan. Okay, handa na ba mga bata para sa ating gawain? Okay, ang ating panuto ay iugnay ang mga salita sa hanay A at sa hanay B. Isulat ang sagot bago ang bilang. Okay, kung sino yung gustong sumagot mga bata, ay maaari lamang itaas ang kamay para sumagot. Okay, magaling no? Ang inyong sagot ay tama. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating talakayan, ay ipapaalam ko muna sa inyo ang mga alintuntunin na dapat ninyong sundin. Maaari nyo ba itong basahin mga bata? Okay, ang una, makinig ng mabuti sa guro. Yes, no? Dapat makinig kayo ng mabuti sa guro para maiintindihan ninyo ang mga diskusyon sa ibibigay ng guro. Iwasang makipag-usap sa katabi. Okay, no? Hindi dapat kayo makikipag-usap sa inyong katabi sapagkat nandito ako sa inyong harapan. Itaas ang kamay sa gustong sumagot o magtanong. O kung ikaw ay may gusto kang itanong sa akin o gusto kang sumagot sa aking mga tanong, ay maaari mo itong itaas ang iyong kamay. Makilahok sa talakayan at mga gawain. Okay, kasi ako ngayon ay may mga gawain na ipapagawa sa inyo, ay dapat kayong lahat ay makikilahok. Respetuhin ang bawat isa. Okay, walang ibang magandang gawin kundi ang rumespeto sa bawat isa. Maasahan ko ba sa inyo mga bata? Kung ganun, magsimula na tayo. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kwento na sina Adlaw at Bulan. Imbis na nababasahin natin ang kwento, ay mayroon akong video na ipapanood sa inyo. Manood ng mabuti dahil meron akong mga katanungan sa inyo mamaya. Handa na ba mga bata? Okay, no? Dapat makinig ng mabuti sa video para pag magtanong ako mamaya sa inyo ay masagutan ninyo ang aking mga tanong patungkol sa kwento. Sina Adlaw at Bulan. Noong unang panahon ay may mag-asawang may mabuting pagpapasunuran at pagmamahalan. Sila'y sina Adlaw at Bulan. Nagkaanak sila ng maraming bituin. Napansin ni Adlaw na lumha ng masikip sa kanilang bahay sapagkat patuloy na nag-aanak si Bulan. Kinausap ni Adlaw si Bulan at sinabi sa asawa na pagpapatayin nila ang iba nilang mga anak upang lumuwag ang kanilang tirahan. Tinutulan ni Bulan ang mungkahi ni Adlaw at ito ang naging dahilan ng mainit nilang pagkakagalit. Wala nang katahimikan sa kanilang bahay sapagkat halos araw-araw ay nag-aaway sila. Hindi na nakatiis si Bulan at ipinasya niyang makipaghiwalay sa asawa na lalo namang ikinagalit ni Adlaw. Hindi nagtagal ay pumayag na rin si Adlaw na makipaghiwalay. Sa kasunduang isasamang lahat ni Bulan ang mga anak na bituin at hindi na pakikita sa kanya ang mag-iina. Kaya mula noon, makikitang nag-iisang sumisikat si Adlaw sa araw. At sa gabi naman ay lumilitaw si Bulan kasama ang mga anak na bituin. Kapag ang dating mag-asawa ay nagkakatagpo, ay lalong tumitindi ang puot ni Adlaw kay Bulan. Kaya hinahabol niya ito na nagiging dahilan ng eclipse. At yan, ang kwento ng sina Adlaw at Bulan. Hanggang sa muli mga Okay mga bata, naintindihan niyo ba ang kwento na inyong pinanood?
Okay, magaling no, sapagkat ang kwento ay napakagandang panuulit. Mga bata, naintindihan niyo ba ang kwento? Okay no, mabuti kung ganun. Ano nga ba ulit ang pamagat ng kwento na inyong pinanood? Yes, Bulyuzos? Yes, Karen. Okay, magaling Karen, no? Sino-sino nga ba ang mga tauhan sa kwento? Okay, magaling. Sino ang mag-asawa sa kwento? Yes, magaling, no? Sapagkat alam ninyo kung ano ang nasa loob ng kwento. Ngayon, ano nga ba ang problema kinaharap ng mag-asawang Adlaw at Bulan? Oo nga, no? Sapagkat sila ay marami silang anak. Kayo ba mga bata, marami ba kayong kapatid? Okay, unti lang kasi ngayon sa panahon natin ngayon ay mahirap na ang maraming anak at kapatid. Ano ang naging solusyon ni Adlaw sa problema nila? Oo, patayin ang kanilang anak. Mabuti ba yun mga bata? Hindi, sapagkat ang mga bata o mga anak, mga kapatid din may isang blessing. Blessing na binigay, kaya dapat hindi ito basta-bastang patayin. Bakit hindi sumang-ayon si Bulan sa solusyon ni Adlaw? Yes? Okay, no? Dahil hindi madaling mawalan ng mahal sa buhay. Oo nga, no? Sino ba yung nakaranas dito? Hindi madaling mawalan ng mahal sa buhay. Magaling mga bata, talagang nanood kayo sa ating kwento na sina Adlaw at si Bulan. Bigyan niyo ng limang magbagsak ang inyong mga sarili. Ngayon, mga bata, alam kong naintindihan niyo ang ating kwento. Ano naman ang napulot ninyong aral sa kwento na inyong pinanood? Yes, bungaos? Oo. Opo, dapat pagmamahal sa pamilya dapat ay mas mahalaga. Opo, sapagkat kung ikaw ay hindi ka mahal or may mga batang hindi mahal sa kanilang pamilya, is para bang hindi maganda ito. Paano naman yung kaya mas mabuti kung pagmamahal ang mas mahalaga sa lahat. Magaling mga bata, bigyan natin ng 5 palakpak si Bungaos. Sa inyong napulot na aral, paano ninyo ito mahahalintulad sa totoong buhay? Yes, Claire? Okay, sabi ni Claire, no, bilang isang anak daw ay gagawin lahat, hindi lang sila mag-away yung mga magulang para hindi din siya magiging pasaway sa kanyang mga magulang para ang kanyang pamilya ay magiging masaya at buo. Magaling mga bata. Okay, bigyan natin ng 5 bagsak si Claire. Mga bata, nakikita ko na madami kayong natutunan sa ating tinalakay. Ngayon, magtungo tayo sa ating panghuling gawain. Ngayon, may gagawin kayo. Hahatiin ko ang klase sa 2 pangkat. Okay, magsimula tayo dito, magbilang. Last number is 2. Okay. Ang ating panuto, lahat ng mga group 1 ay pumunta sa kanilang grupo at ang group 2 ay pumunta sa kanilang grupo. Makinig mga bata, ang ating panuto, gumawa ng slogan patungkol sa aral na inyong napulot sa kwentong sina Adlaw at Bulan. At
bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gumawa. Sa ating gawain ay mayroon tayong pamantayan. Ang ating pamantayan ay nagkakaloob ito ng nilalaman. Nilalaman ay may 50%. Pagkamalikhain ay may 30%. Pagtutulungan ay may 20%. In total of 100%. Dapat magtulungan kayo para mabuo ninyo ang slogan. Okay, mga bata, tapos na ba? Maaari nyo nang idikit ang inyong slogan dito sa harap. Bumalik sa upuan. Ayusin ang upuan. Okay, magaling. Ngayon, mga bata, mayroon tayong takdang aralin. Sa inyong takdang aralin, sa isang buong bond paper, gumuhit ng araw, bulan, at bituin na parang isang buong pamilya. Opo, sa bond paper, gumuhit kayo ng araw, bulan, bituin na parang isang buong pamilya. At ipapasa ito sa susunod na tagpo. May mga katanungan ba, mga bata? Okay, kung wala na, paalam na at salamat mga bata sa inyong pagdalo sa ating klase ngayon.